may dalawang tao. Yung isang taong yun is walang ginagawang way para mag-glow up siya or maging attractive siya. Wala. Tinanggap niya lang talaga na wala nang mangyayari sa kanya. Tinanggap na lang talaga niya na pangit na talaga siya, na hindi na siya mag-i-improve. Tinanggap niya na lang talaga na wala na siyang magagawa. Kumbaga parang nawalan na siya ng pag-asa, gumibap na siya. Yung isang tao naman, lahat ng way ginawa niya para mag-glow up, maging attractive, mag-stand out sa lahat. Ginawa niya yung literal lahat. Nagtiwala lang siya sa sarili niya na kahit wala pa siyang nakikitang progress, sige tuloy pa, tuloy lang ng tuloy. Kasi alam naman niya na wala namang mangyayari. Wala namang mangyayari kung mag-fail siya, wala namang mangyayari, 'di ba? Kaya tinutuloy-tuloy pa rin niya. Hindi siya natatakot sa failure. Hindi siya natatakot mag-fail, hindi siya natatakot na baka masayang yung pinaghirapan niya. And guess what? Guess what? Naging attractive siya at nag-stand out siya lagi. Ngayon, balikan natin sila after 1 year. Sa tingin nyo, sino sa dalawa yung naging successful, yung naging nakaabot nila yung achievement nila or yung goals nila? Siyempre, yung ginawa ng way para maging attractive siya at hindi natakot sa failure. Problema kasi ng mga tao is, mabilis silang mawala ng pag-asa at wala silang ibang ginagawang way para makuha nila yung isang goal na yon. Okay? Kasi, bago mo makuha yung isang goal na yon, dito magsisimula yon sa mindset mo. Okay? Kung gusto mo ma-achieve yung isang goal na yon, kailangan yung mindset mo is maganda, is maayos. Okay? Hindi yung madali ka lang sumuko. Hindi yung madali ka mawalan ng pag-asa. Yung hindi yung tamad ka, wala kang consistency. 'Di ba? Yung hindi ka nagre-research para makuha mo yung isang goal na yon. Okay? Kasi para makuha mo yung isang goal na yon, marami kang lalagpasan dapat na challenge eh. Okay, for example, nalagpasan mo yung isang finish line na yon, panigurado, may bagong challenge, may bagong finish line. Okay, hindi natapos yung finish line, tandaan nyo. Kasi once na natapos yung finish line, wala nang mangyayari sa'yo. Kahit sabi mo ma-achieve mo na yung pinaka-goal mo, naging attractive ka na, nag-stand ka sa lahat ng tao, may panibagong finish line yan, okay? Kasi pag hindi mo inalagaan sarili mo, hindi mo binibigyan ng learning yung mindset mo, yung utak mo, hindi ka nag-explore, mababaliwala lahat ng pinaghirapan mo sa umpisa. Kaya kailangan hindi nawawala yung finish line. Okay, kailangan hindi na natapos yung goal mo. Dapat paangat na paangat, hindi yung pababa na pababa. Okay? Sobrang importante, paangat na paangat lagi yung mindset mo, yung goal mo, yung gusto mo i-achieve. Okay? Kasi once na paangat yan, I guarantee sa inyo mga pare, mga boys, na magiging successful kayo at magiging masaya kayo sa buhay nyo. Okay? Okay, ito yung 7 na pwede mong gawin or ways para maging attractive at mag-stand out sa lahat ng tao. Unang-una dyan is mewing. Tama narinig mo, mewing. Sobrang importante ng mewing. Kasi mewing is binibigyan ka ng jawline at binibigyan yung definition yung mukha mo. 'Di ba? Kasi kapag nag-mewing ka, kumbaga, kung sa tao, di ba may proper posture tayo sa likod. Sa dila rin natin, sa bibig din natin, may proper posture din tayo. Okay? So sobrang importante na proper posture. Okay? Highly recommended na lagi mo siyang gawin araw-araw. Dapat maging habit mo siya. Hindi yung, for example, nagkaroon ka ng jolly, titigil ka na. Mawawalan yung definition ng jolly mo yan. Kaya kailangan magiging habit mo siya. Sobrang importante na ito mga pare para mag-stand out ka at mag-glow up ka. Isa ito sa mga naging dahilan bakit ako nag-glow up. 'Di ba? From 4/10, naging 10/10 ako. Okay. Second naman is
skincare routine. Sobrang importante pa ng mga skincare routine, okay, ng skincare routine kasi kapag pag marami kang tigyawat or pimples, nakakababa siya ng attractive mo, okay? Kaya sobrang importante na mayroon kang skincare routine. Kasi pag unang kita sa'yo ng mga tao, ano unang nakita sa'yo? Siyempre, mukha di ba? Kaya sobrang importante na magkaroon ka ng skincare routine, okay? Pag nakita ka naman ng isang tao, hindi, ano ba, makikita niya agad? Di ba, siyempre, mukha mo, outfit mo, hindi naman niya makikita agad yung ugali mo, Di ba? Sunod naman is workout. Sobrang importante na mag-workout ka. Kasi pag nag-workout ka, is napakadami niyang benefits. Unang-una is magiging healthy ka, magiging confident ka, plus magiging standard ka sa lahat ng tao. Kasi mostly, sa lahat dito, mostly is bihira lang yung mga taong nag-workout. Okay, mag-workout lang mostly yung mga tao kapag trip lang nila. Pero sabi mo consistent ka mag-workout, bihira lang. Okay? Kaya sobrang importante na mag-workout ka kasi pag maganda yung katawan mo, mag-i-stand out ka. Kahit sabi mo hindi ka matangkad pero malaki katawan mo, malapad ka, mag-i-stand out ka. Ikaw yung maging ikaw yung mapapansin ng lahat, ikaw yung maging attractive, ikaw yung mag-grow up. Sobrang importante na mag-workout, okay? Kaya kung ikaw hindi ka pa nag-workout, simulan mo na. Okay? I-post mo tong video na to, mag 10 push-up ka ngayon, and let's go. Second naman is, syempre, haircut and hairstyle, mga pare. Makita nyo, bagong gupit ako. At aking gupit is skin fade, mga pare, no? So, ako kasi personally, mas nakikita ko na mas okay sa akin yung mga skin fade, yung clean cut ako, okay? Kasi nag-try ako ng mga slick back, marami na akong tinaray. Okay? And for me, kapag maghanap ka ng isang hairstyle or haircut, hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo na kailangan mo tumingin sa mga face shape. Hindi ganon. Okay? Ang kailangan mo lang dyan is mag-try and error. Hindi naman kasi di porket na pares kayo ng face shape, tapos sa kanya gumana yung gantong gupit, gagana sa'yo. Hindi ganon Iba-iba tayo ng mga buhok, iba-iba tayo ng, alam mo yun, kung paano natin dalhin. Okay? Hindi ganon yun Yung mga iba kasi, di ba, for example, buzz cut. Bagay sa kanya yung buzz cut, pares kayo ng face shape. Pero pagdating sa'yo, parang ang pangit ng buzz cut sa'yo. Kasi unang-una, pabagay ang buzz cut kapag may balbas ka. Ikaw, paano pag ikaw pares nga kayo ng face shape pero wala kang balbas? Di ba, hindi siya babagay. Okay? Kaya kailangan mag-try and error ka. For me, is try and error lang para makakuha ka ng magandang haircut and hairstyle. Kaya huwag ka natakot na mag-try. Okay? Kasi, pag nag-try ka na mag-try, marami kang malalaman, marami kang makikita, okay, bawal pala sa akin ganito, okay, hindi pala sa akin, okay yung ganito. And then, kapag nakakuha ka naman hindi magandang haircut, okay lang, tutubo naman yan Okay? Next naman is, syempre, choose your right outfit. Okay? Kasi, for example, night date kayo, pero ang pampurmahan mo, parang coffee date, di ba? Parang hindi siya nagmamatch. Kasi, mas mag-i-stand out kapag maganda yung outfit mo, plus samahan mo pa ng good physique. I guarantee sa inyo mga boys na sobrang mag-i-stand out kayo kapag right outfit ka, plus yung physique mo is maganda. Okay? And next naman, syempre, posture. Sobrang importante nito kasi baliwala kung clear skin ka, baliwala yung ganda ng buhok mo, yung outfit mo, kung kuba ka. Okay? Kasi kapag kuba ka, at pag-compare mo yung isang kuba sa isang straight body, mag-standard dyan yung straight body. Kahit normal lang yung suot niya, pero naka-straight body siya, laking impact nun mga pare, mga boys. Okay? And last naman ni, syempre, drink ng maraming tubig. Okay, mga pare? Sobrang importante na uminom na maraming tubig. Okay, sobrang dami niyang benefits. Okay, kaya pag ikaw hindi ka na inom masyadong tubig, puro iniinom mo lang is Coke or puro sweets, is mag-isip-isip ka na, di ba? Kailangan puro ka water, puro ka tubig. Sobrang importante nun. Kaya, paano malaman kung hindi mo susubukan?